May tunog ng makina, umiingay, humihina at tuluyang tumitigil. Ang iyong huling hinga ay nagiging malamig na bulong sa hangin. At sa pagitan ng isang pintig at ng kawalang hanggan tumigil ang lahat, wala ng sakit. Wala ng ingay, wala ng oras. Tanging liwanag. Isang liwanag na hindi galing sa araw, kundi sa isang pinagmumulan na hindi mo maipaliwanag. Ang iyong kaluluwa ay dahan-dahang humihiwalay sa iyong katawan. Nakikita mo ang mga taong umiiyak, ngunit wala ka nang maramdaman, kundi kapayapaan at takot. Sapagkat alam mong nagsisimula na ang paglalakbay na di na mababalikan. Ito na ba ang kamatayan? Ngunit isang tinig sa loob mo ang sumagot, higit pa rito, ayon sa aklat ng Hebreo, Kabanata 9, versikulo 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Isang talinghagang malinaw na ngayon ay nagiging realidad sa iyong harapan. Walang pagtakas, walang muling pagkakataon. Ang kamatayan ay hindi pagtatapos. Ito ang simula ng tunay na katotohanan. Sa paligid mo, may mga aninong gumagalaw. Mga hari, mga pulubi, mga sundalong tumumba sa digmaan. Walang ranggo, walang kayamanan. Lahat ay pantay. Lahat ay tinatawag ng parehong tinig. Isang tinig na parang kulog, ngunit puno ng pag-ibig. Isang tinig na hindi mo pa narinig, ngunit matagal mo nang kilala. Ang tinig ng may lalang, lumapit ka, at sa bawat hakbang, nararamdaman mo ang bigat ng iyong mga taon. Ang bawat salita, bawat lihim, bawat kabutihan o kasalanan, lahat ay bumabalik sa iyong alaala. Parang pelikulang tumatakbo sa harap mo, walang mapapaltan. Ang buhay mo, buo, totoo, walang edit. Sa di kalayuan may trono, puti, maningning, at mula roon ay sumisiklab ang liwanag na hindi mo kayang titigan. Ang mga anghel ay nakatayo sa magkabilang panig, tahimik, matuwid, walang galaw. Isa sa kanila ay may hawak na malaking aklat. Ang tinta nito ay parang apoy at ang mga pahina ay tila gawa sa alabok at liwanag. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, versikulo 12, at nakita kong ang mga patay, malalaki at maliliit, ay nakatayo sa harapan ng Diyos. At binuksan ang mga aklat, at ang isa pang aklat ay binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Ang mga salitang iyon ay tila apoy na dumaan sa iyong kaluluwa. Ang mga aklat, dalawa, isa para sa iyong mga gawa, isa para sa iyong pangalan. Habang lumalapit ka, naririnig mo ang bulong ng iba, mga kaluluwang humihingi ng awa, mga tinig na puno ng pagsisisi, ngunit wala ng oras. Ang bawat pintig ng orasan sa mundo ay tumigil, ngunit dito, ang bawat sandali ay walang hanggan. Isang anghel ang lumapit sa iyo. Hindi siya tulad ng iyong mga nakikita sa larawan. Walang pakpak na balahibo o ginto sa ulo. Ang kanyang anyo ay liwanag at sa kanyang mga mata ay salamin ng katotohanan. Wala kang maitatago. Ang oras mo ay dumating, sabi niya. Ang iyong buhay ay nakatala at sa kanyang kamay hawak niya ang unang aklat. Ang aklat ng mga gawa, bumukas ito at ang liwanag ay tumagos sa lahat. Ang bawat lihim mong ginawa sa dilim ay nakasulat sa liwanag. Naririnig mo ang mga salitang binitiwan mo noon, mapait, marumi, walang pakundangan. Nakikita mo ang mga oras na tumalikod ka sa nangangailangan. At bawat sandali ng kabutihan, isang yakap, isang tula ng awa, isang dasal, ay nagingning tulad ng bituin sa itim na kalangitan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na bumabalot sa iyo. Sapat ba ang lahat ng ito? Ang tinig ng Diyos ay muling nagsalita. Anak ng tao, ano ang iyong ginawa sa aking anak? Ang tanong na iyon ay hindi tungkol sa gawa, kundi sa relasyon. Hindi kung ilan ang mabubuting bagay na iyong nagawa, kundi kung tinanggap mo ba ang kordero ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa iyo, ayon sa Ebanghelyo ni Juan. Kabanata 3, versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa liwanag ng mga salitang iyon, nauunawaan mo, ang langit ay hindi gantimpala sa kabutihan lamang. Ito ay handog sa mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ang anghel ay muling tumingin sa iyo
At sa tabi niya ay bumukas ang ikalawang aklat. Ang aklat ng buhay, ang mga pahina nito ay tila gawa sa liwanag na umaawit. At bawat pangalan na nakasulat ay kumikislap tulad ng bituin sa umaga. Hinahanap niya ang iyong pangalan. Pahina matapos pahina, tahimik, tense, walang tunog kundi ang tibok ng iyong sariling kaluluwa. Nariyan ba ako? Ngunit bago niya sabihin ang sagot, isang alaala ang bumalik. Ang isang batang nagdarasal sa gabi. Ang isang inang umiiyak. Hinihiling na ang anak ay makakilala sa Diyos. Ang isang pagkakataong tinanggihan mo ang tawag niya. At ang huling pagkakataon, nang narinig mo ang ebanghelyo ngunit tumalikod ka, ang liwanag ay kumurap. Ang hangin ay parang apoy. At ang tinig ng Diyos ay nagugat sa kawalang hanggan. Ang sinumang hindi nasusulat sa aklat ng buhay ay ihahagis sa lawa ng apoy. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, versikulo 15, ngunit hindi pa tapos. Dahil habang nakaluhod ka sa harapan ng kanyang trono, narinig mo ang isang tinig, hindi sa labas, kundi sa loob. Isang tinig na pamilyar, malumanay, puno ng awa. Anak, ako ito. At sa liwanag nakita mo siya ang kordero, sugatan ngunit maningning. Ang mga pilat sa kanyang mga kamay ay kumikislap tulad ng gintong apoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na hindi mo maipaliwanag. At bigla mong naalala, ito ang tinanggihan ko. Ito ang nagmahal sa akin hanggang sa krus. Ayon sa aklat ng Roma, Kabanata 5, versikulo 8, ngunit pinatutunayan ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At sa sandaling iyon, habang nakatingin ka sa Kanya, nauunawaan mo kung bakit sinasabi ng ilan, ang langit at impyerno ay hindi lamang mga lugar, kundi mga sagot sa tanong, ano ang ginawa mo sa pag-ibig ng Diyos? Tahimik ang kalangitan. Ang bawat kaluluwa ay nakatayo sa harap ng trono, tila mga alikabok sa liwanag ng Diyos. Walang makapagsalita, walang makapagpaliwanag. Ang mga aklat ay nakabukas at ang tinig ng eternidad ay nagsimulang magsalita. Ako ang Alpha at ang Omega, ang tinig ay malalim at nakapangingilabot, ang simula at ang wakas. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, versikulo 6, at sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay bibigyan ko ng walang bayad na tubig ng bukal ng buhay. Ngunit sa araw na ito, walang tubig ng buhay. Ito ang araw ng paghuhukom, ang araw na isinulat ng mga propeta at ipinahayag ng mga apostol. Ang mga hukbo ng langit ay nakapila, ang mga anghel ay humihip ng trumpeta, at ang mga dagat ay naglabas ng mga patay na naroon. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, versikulo 13, at ang dagat ay ibinigay ang mga patay na nasa kaniya, at kamatayan at impyerno ay ibinigay ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat isa ayon sa kaniyang mga gawa, walang nakatakas. Ang emperador at alipin ay magkatabi. Ang mga api at hinapi ay magkasama. Walang pangalan na mas mabigat sa harap ng kanyang trono. Lahat ay humaharap sa kanya na may mga matang apoy. Ang unang aklat ay muling binuksan. Nagsimulang basahin ng mga anghel ang mga gawa ng mga tao. Narinig ang mga tinig ng isang batang nagdarasal tuwing gabi, ng isang ama na nagtiis para sa pamilya, ng isang kriminal na nagsisi bago bawian ng buhay. Ngunit narinig din ang mga iyak ng mga tumanggi, ang mga tinig na nagsasabing, may oras pa ako, ngunit ngayon, ang oras ay wala na. Ayon sa aklat ng Mateo, Kabanata 12, versikulo 36, datapwat sinasabi ko sa inyo na sa bawat salitang walang kabuluhan na salitain ng mga tao, sila'y magsusulit doon sa araw ng paghuhukom. Ang bawat salita ay nagkaroon ng bigat, ang mga kasinungalingan, ang paninira, ang pangungutya. Ang mga salitang binitiwan sa galit o yabang ay biglang nagbalik malinaw at matalim. Walang salita ang tuluyang nawala. Walang lihim na hindi nabunyag, ngunit may iilang kaluluwang nakatayo na may kakaibang liwanag. Hindi sila nakatungo. Sa kanilang mga noo ay may tanda-tanda ng dugo ng kordero. Ayon sa aklat ng Eksodo, Kabanata 12, versikulo 13,
At ang dugo ay magiging tanda sa inyo sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagkaaking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot ang sa inyo upang pumatay sa inyo. Pagkaaking sasaktan ang lupain ng Ehipto. Ngayon, ang dugo ni Kristo ang naging tanda sa mga tumanggap sa Kanya. Hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil sila ay pinatawad, lumapit ang kordero sa harapan ng trono. Ang kanyang mga pilat ay kumikislap sa liwanag. Tahimik siyang tumingin sa mga aklat at sa bawat pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, siya mismo ang nagpapatotoo. Ito ay akin. At ang tinig ng Diyos Ama ay nagsabi, pumasok ka, ikaw na pinagpala ng aking Ama. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 25, versikulo 34, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Ngunit sa kaliwa ng trono, may dilim na unti-unting bumubuka, isang kalaliman na may apoy at uling, at mga tinig na umiiyak. Panginoon, bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Ngunit walang sagot. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 16, versikulo 26, at bukod sa lahat ng ito, sa pagitan namin at ninyo ay inilagay ang malaking siwang, upang ang mga ibig tumawid buhat dito hanggang sa inyo ay hindi maaaring makatawid, o mula roon man ay makatawid sa amin. Ang siwang na iyon ay ang pagitan ng dalawang kaharian. Ang buhay na ginugol sa kasinungalingan at pagwawalang bahala ay naging tulay papunta sa kawalan. At ang kaluluwa ay walang kakayahang bumalik. Ang mga hindi nasumpungan sa aklat ng buhay ay dinala sa gilid. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pangamba. Nakikita nila ang lawa ng apoy na walang hanggan. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, versikulo 8, ngunit sa mga duwag at mga hindi sumasampalataya, at mga kasuklam-suklam, at mga mamamatay tao, at mga mapakiapid, at mga manggagaway, at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ngunit bago ibaba ang hatol, ipinakita ng Diyos ang huling pagkakataon ng kanyang awa. Ipinakita niya ang mga araw ng buhay. Medyo mga panahong tinawag niya, ngunit hindi pinakinggan. Ang mga pagkakataong binuksan niya ang puso mo, ngunit isinara mo ito. At sa dulo, ipinakita niya ang krus. Hindi upang ipahiya, kundi upang ipaalala na ang kaligtasan ay laging handog, ngunit kailangang tanggapin. Lumapit ang kordero sa isang kaluluwang nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Panginoon, wika niya, hindi ako karapat-dapat, at ang kordero ay ngumiti. Ngunit ako ay karapat-dapat para sa iyo. Ang apoy na dapat ay para sa kanya ay napawi sa liwanag. Ayon sa aklat ng Roma, Kabanata 8, versikulo 1, kaya nga na ngayon ay walang anumang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa sandaling iyon, ang kaharian ng langit ay sumigaw ng papuri. Ang mga nilalang ay lumuhod sa harap ng trono at nagsabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang noon at ngayon at darating. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 4, versikulo 8, ngayon ang hukuman ay tapos na, ngunit ang tanong ay nananatili, nasaan ang iyong pangalan? Ito ba ay nakasulat sa aklat ng buhay? Sapagkat ayon sa aklat ng Roma, Kabanata 2, versikulo 6, na siya'y magbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. At sa katahimikan ng walang hanggan, ang bawat kaluluwa ay nakatingin sa trono, habang ang liwanag ng kordero ay patuloy na nagniningning. Ang hukuman ay tapos, ngunit ang alaala ng awa ay hindi nawawala. Ang hustisya ng Diyos ay ganap, ngunit gayon din ang kanyang pag-ibig. Ang hangin ay puno ng kaluwalhatian. Ang liwanag ay hindi na sumisikat mula sa araw o buwan, sapagkat ang liwanag ay nagmumula sa mismong presensya ng Diyos. Ang mga pintuan ng langit ay nabuksan, at mula roon ay dumaloy ang himig ng mga papuring walang wakas. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, versikulo 23, at ang bayan ay walang pangangailangan ng araw, ni ng buwan, upang lumiwanag sa kanya,
sapagkat nililiwanagan siya ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilawan niya ay ang kordero. Ang mga pumasok ay hindi mga dakila sa mata ng mundo, kundi yaong mga mapagpakumbaba sa puso. Ang mga dating inapi, tinanggihan, at umiyak sa lihim, ay ngayon ay tumatawa sa gitna ng liwanag. Wala nang luha sa kanilang mga mata. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, versikulo 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ninang dalamhati, ninang iyak, ninang sakit paman, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang mga kaluluwang tinubos ay lumalakad sa mga lansangang tila ginto, malinaw na parang salamin. Sa gilid ng bawat daan ay dumadaloy ang tubig ng buhay. Sa bawat pampang ay tumutubo ang punong nagbibigay buhay, at ang mga dahon nito ay kagalingan para sa mga bansa, ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, versikulo 1 at 2, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, maningning na gaya ng kristal na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan niya at sa magkabilang panig ng ilog ay naroroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 uri ng bunga na namumunga bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Ang bawat paghinga ay papuri, ang bawat tunog ay awit, ang bawat liwanag ay pagmamahal. Wala ng oras, wala ng gabi, sapagkat ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, versikulo 5, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, at hindi sila mangangailangan ng ilaw ng ilawan ni ng ilaw ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakailan kailanman. Sa gitna ng kaharian ay ang trono ng Diyos. Mula roon ay dumadaloy ang ilog ng buhay, at sa kanyang kanan ay nakaupo ang kordero. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan. Ang diyong mga aswat sa kanyang mga kamay ay patunay ng pag-ibig na hindi na kailanman mawawala. Ang mga banal ay lumalapit, hindi na may takot kundi may galak. Sila'y bumabagsak sa kanilang mga tuhod, sumasamba at umaawit. Sa iyo, Panginoon, ang kaluwalhatian magpakailanman. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 4, versikulo 11, karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat iyong nilikha ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay naroroon sila at nilalang. Sa langit, walang pagod, walang gutom, walang pag-aalinlangan. Ang bawat kaluluwa ay busog sa presensya ng Diyos. Ito ang ganap na katuparan ng pangako na minsan ay binigkas ni Kristo. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 14, versikulo 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang mga tahanang iyon ay hindi gawa sa bato o ginto lamang, kundi sa liwanag ng kabutihan. Ang mga pintuan ay gawa sa perlas, at ang hangin ay punong-puno ng awit ng mga tinubos. Den Lutistleilen. Walang isa mang nalimot. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 10, versikulo 20, gayon may huwag kayong mga galak, sa gayoy nasusuko sa inyo ang mga espiritu, kundi mangagalak kayo, sapagkat ang inyong mga pangalan ay nangasulat sa langit. Dumarating ang mga anghel na umaawit sa piling ng mga banal. Ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa sa iisang awitin. Banal ang Diyos na nagligtas, dakila ang kordero na tumubos. Ang awit na ito ay hindi tumitigil sapagkat ang kaligtasan ay walang hanggan. Ngunit sa gitna ng kagalakan, may malalim na pag-unawa, walang kaluluwang nagmamalaki. Lahat ay yumuyuko sa kababaang loob, sapagkat bawat isa ay nakakaalam na sila ay nailigtas lamang dahil sa biyaya. Ayon sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, versikulo 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri,
At habang lumalakad ka sa gitna ng kaluwalhatian, ang mga alaala ng lupa ay nagiging liwanag. Ang bawat pagsubok ay nagiging hiyas. Ang bawat sugat ay nagiging patotoo ng katapatan ng Diyos. Ang mga tao ng pagdurusa ay tila mga patak lamang ng ulan sa gitna ng walang katapusang karagatan ng kapayapaan. Ayon sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, versikulo 18, sapagkat inaakala kong ang mga pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi nararapat iparis sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sa di kalayuan, naririnig mo ang tinig ni Kristo. Halika anak ko, ang iyong paglalakbay ay tapos na, ang iyong laban ay natapos sa tagumpay. At nakikita mo siya sa kanyang trono, ang kordero na minsang pinako, ngayon ay hari ng lahat ng nilalang. Ayon sa Aklat ng Filipos, Kabanata 2, versikulo 9 hanggang 11, kaya't siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang mga kaluluwang nasa harap niya ay puno ng kaligayahan. Walang higit na kasiyahan kaysa makita ang Diyos ng harapan. Ito ang pangakong tinupad. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 5, versikulo 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At sa sandaling iyon, nauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ito nasusukat sa yaman o tagumpay sa lupa, kundi sa kung gaano mo minahal ang Diyos at ang iyong kapwa. Sa langit lahat ay pagmamahal, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayon sa unang sulat ni Juan Kabanata 4, versikulo 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang bawat kaluluwa ay umiibig ngayon ng walang takot, walang kasalanan, walang sakit, walang kamatayan. Ang lahat ay ganap sapagkat naroroon ang ganap na isa, at habang ang mga nilalang ay nagpupuri, isang tinig ang sumasabay sa awit ng mga bituin. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailan-kailanman. Ayon sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 11, versikulo 15, ganito ang langit. Hindi lamang lugar ng pahinga, kundi tahanan ng kaluluwa. Dito nagtatapos ang lahat ng pagod, at dito rin nagsisimula ang walang hanggang kapayapaan. Ang mga pintuan ng langit ay nagsara ng marahan, ngunit sa ibaba ay may kalaliman na hindi kayang arukin ng pag-iisip ng tao. Habang ang mga tinubos ay lumuluhod sa liwanag ng Diyos, ang mga tumanggi ay bumabagsak sa kailaliman ng kadiliman. Ang dalawang daigdig ay magkasalungat, ngunit pareho ang katarungan ng mailalang ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 25, versikulo 32 hanggang 33, at pagkatipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukurin niya sa isa't isa, gaya ng pastor na ibinubukod ang mga tupa sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwat ang mga kambing ay sa kaliwa. Ang mga tupa ay yaong kumilala sa kordero at sinunod ang kanyang tinig. Ang mga kambing ay yaong narinig ang kanyang mga salita, ngunit pinili ang sarili nilang daan. At sa harap ng walang hanggang trono, ang dalawang uri ng kaluluwa ay nakatayo. Ang mga tinubos sa awa at ang mga nilamon ng sariling paghihimagsik. Ang apoy sa kailaliman ay hindi tulad ng apoy sa mundo. Hindi ito nagbibigay liwanag kundi kadiliman. Hindi ito naglalagablab upang magpainit, kundi upang magpahirap. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 13, versikulo 50, at itatapon nila sila sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Ang mga kaluluwang naroroon ay hindi nakakalimot. Sila ay may alaala, ngunit walang pag-asa. Nakikita nila ang liwanag na minsang inalok sa kanila, ngunit hindi na maabot. Ayon sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 9, versikulo 48, kung saan hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, ang kawalang hanggan ay tunay.
Walang wakas, walang pahinga, walang panibagong simula. Ang tanging tunog ay ang mga sigaw ng pagsisisi at panaghoy. Ngunit sa itaas, sa kaharian ng liwanag, ang walang hanggan ay may ibang mukha. Ito ay katahimikan, musika, at walang katapusang kapayapaan. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 17, versikulo 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang pagtakas sa impyerno. Ito ay ang ganap na pagkakaisa sa Diyos. Ang bawat kaluluwa na naroon ay kilala niya sa pangalan at ang kanilang kagalakan ay hindi nakasalalay sa gantimpala, kundi sa presensya ng kanyang pag-ibig. Ayon sa Aklat ng Awit, Kabanata 16, versikulo 11, iyong ipakikilala sa akin ang daan ng buhay. Sa iyong harapan ay may kasiyahan na kasukdulan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kaligayahan magpakailan-kailanman. Dito natutupad ang lahat ng pangako. Ang mga luha ay napapawi, ang mga sugat ay gumagaling, at ang mga pusong minsang nabasag ay muling nagiging buo. Ang mga tinubos ay nagkakaisa sa iisang awitin. Dakila ang kordero na pinaslang, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang dugo kami ay naging mga anak ng Diyos. Ngunit habang ang kalangitan ay puno ng awit, ang mundo ay umiikot pa rin. Ang mga nabubuhay ay patuloy na naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang aklat ng buhay ay patuloy pang sinusulatan. Ang bawat taraw ay isang pahina, ang bawat desisyon ay isang linya, at ang bawat puso ay may pagkakataon pang tumugon. Ayon sa ikalawang sulat ni Pedro, Kabanata 3, versikulo 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kaniyang pangako, gaya ng ipinalalagay ng iba na pagpapabaya, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang biyaya ay nananatili habang may hininga pa. Ngunit darating ang araw na ang pinto ay magsasara. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 25, versikulo 13, kaya't mangagpuyat kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Kung gayon, habang ang ilaw ay nariyan pa lumakad sa liwanag, huwag hayaang dumating ang gabi na walang pag-asa. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 12, versikulo 36, samantalang nasa inyo ang ilaw, magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga salita ng Ebanghelyo ay muling umalingaw-ngaw. Ang krus na minsang itinindig sa pagitan ng dalawang magnanakaw ay nananatiling paanyaya. Isang magnanakaw ang tumalikod, ngunit ang isa ay tumingin at nagsabi, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay napasa iyong kaharian. At si Jesus ay sumagot, ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 23, versikulo 43, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ganito kadaling tumugon ang awa ng Diyos. Isang sandali ng pagsisisi, isang bulong ng pananampalataya, at ang kaluluwa ay naligtas sa kawalang hanggan. Hindi kailanman huli habang ikaw ay humihinga, ngunit sa sandaling tumigil ang puso, ang hatol ay tiyak. Ayon sa aklat ng Hebreo, Kabanata 9, versikulo 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya't habang ang oras ay tumatakbo, habang ang puso ay tumitibok, ang langit at impyerno ay patuloy na nananawagan. Ang tanong ay hindi kung saan ka pupunta, kundi kung sino ang iyong sinusundan. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 4, versikulo 16, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoron sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sa katapusan ng lahat. Ang tao ay hindi hinahatulan dahil sa dami ng kanyang kasalanan, sapagkat ang krus ay sapat upang takpan ng lahat ng iyon. Ang tao ay hinahatulan dahil tinanggihan niya ang tanging lunas. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 3, versikulo 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ito ang huling paalala ng kalangitan sa sangkatauhan. May pintuang bukas,
ngunit hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Ang pag-ibig ng Diyos ay malawak, ngunit hindi kailanman ipipilit. Tanging ang pusong bukas ang makakatanggap nito. Kaya't ngayon, kung maririnig mo ang kanyang tinig, huwag patigasin ang iyong puso. Ayon sa aklat ng Hebreo, Kabanata 3, versikulo 13, datapwat mangagpamanhikan kayo sa isa't isa araw-araw, samantalang tinatawag na ngayon, baka sinuman sa inyo ay patigasin sa pamamagitan ng daya ng kasalanan. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang sandali ng pasya. Ang mga aklat ng walang hanggan ay patuloy pang sinusulatan. At sa dulo ng lahat ng pahina ay may isang tanong na hindi maglalaho. Ang iyong pangalan ba ay nakasulat sa aklat ng buhay? Ayon sa aklat ng Apokalipsis Kabanata 21, versikulo 28, at ang hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero ay hindi makakapasok sa lungsod. Sa harap ng liwanag ng katotohanan, ang tao ay walang ibang maihaharap kundi ang kanyang puso, at sa gitna ng katahimikan ng walang hanggan, naririnig ang tinig ng Kordero, "Halika, anak ko, ako ang iyong tagapagligtas. Ang aking dugo ay sapat para sa iyo. Ang aking krus ay ang tulay mula sa kamatayan patungo sa buhay. Lumapit ka sa akin at ikaw ay mabubuhay magpakailanman." At ang kaluluwa na tumugon ay maririnig ang mga salitang ito, ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 25, versikulo 21, mabuting tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ganito nagtatapos ang kwento ng sangkatauhan, ngunit dito rin nagsisimula ang kwento ng walang hanggan. Ang pagpili ay sa iyo, ngayon habang ikaw ay humihinga, sapagkat darating ang araw na ang tinig ng Diyos ay muling maririnig at ang huling trumpeta ay hihipin at ang bawat isa ay tatawagin sa harap ng kanyang trono. Ayon sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 4, versikulo 16 at 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayo na nangabubuhay, na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay sa Panginoon tayo magpakailanman, at ang tinig ng kalangitan ay muling magsasabi, ang lahat ng bagay ay naganap. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, versikulo 6, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. At sa katahimikan ng walang hanggan, ang bawat kaluluwa ay luluhod sa harap niya. Ang ilan ay luluhod sa kagalakan, ang ilan ay luluhod sa panghihinayang. Ngunit lahat ay kikilalanin siya bilang Panginoon ng lahat. Ngayon ay ang oras ng biyaya. Ngayon ay ang panahon ng pagsuko. Sapagkat kung saan nagtatapos ang buhay, doon nagsisimula ang katotohanan. At sa katotohanan iyon, ang tinig ng Diyos ay nananatiling pareho kagaya ng sa simula. Pumili ka ng buhay upang ikaw ay mabuhay. Ayon sa aklat ng Deuteronomyo, Kabanata 30, versikulo 11.